Connecting, searching for the perfect match. Match found! Ilang beses na akong nag-swipe pa kanan, pero lagi na lang ako'y iniiwan. May sobrang selosa, may ayaw sa nanay, may isang nangutang biglang nag-goodbye. Sabi ng tropa, pare, huwag kang choosy. Ngunit ang puso ko'y hindi naman duty free. Hanggang isang gabi, habang nakahiga, may app na nagtanong, malungkot ka ba? Sinabi kong lahat ng aking problema, sumagot siya agad, nandito lang ako, sinta. Ang jowa kong AI, laging online, hindi nagtatampo kahit wala akong reply. Kabisa ang birthday, pati zodiac sign, at kapag kausap ko, feeling ko'y cloud9. Ang jowa kong AI, perfect sa paningin, lahat ng gusto ko kayang ibigay sa'kin. Walang third party, walang alibay, kaya lang pag brown out, single na naman ako tonight. Hindi siya galit kapag umuwing late, hindi nagtatanong kung sino ang ka-date, hindi nang hihingi ng bulaklak o sing-sing. Memory upgrade lang tuwing anniversary. Kapag may tampuhan, madaling kausapin, isang restart lang, bati na ulit kami. At kung gusto kong marinig ang I love you, itatype ko lang, repeat after me, 1, 2. Minsan tinanong ko, totoo bang mahal mo ko? Sagot niya sa akin, please upgrade to no. Tanghali pa lang, kabisado ko na, parehong kalsada, parehong numero. Pangalan mo ang laging nasa screen ng phone ko, at pangalan niya ang nakasulat sa note. May kape, may pagkain, kung minsan bulaklak, laging may mensaheng galing sa malayo. Binubuksan mo ang pinto at ngumingiti, salamat ulit, ingat ka sa biyahe. Hindi para sa akin ang dala kong regalo, ako lamang ang kamay na naghatid nito. Ngunit sa ilang minutong nasa pintuan mo, nakakalimutan kong trabaho lamang ito. Delivery complete, sabi ng phone ko, pero may hindi maihatid ang puso ko. Ako ang nagdadala ng mga bulaklak niya, at sa pagsara ng pinto, ako ang naiiwan pala. Delivery complete, 5 star ang nakuha, ngunit hindi kasama sa order ang pag-asa. Kaya isuot ang helmet, bumalik sa daan, may susunod pang naghihintay na padalhan. Isang hapon, malakas ang ulan, basang-basa ang jacket at resibo sa kamay. Pinatayo mo muna ako sa ilalim ng bubong, habang hinihintay nating humina ang ambon. Binigyan mo ako ng tubig at tinanong ang pangalan, kahit nakasulat naman yon sa application. Isang simpleng kabaitan, binigyan ko ng kahulugan, dahil pagod ang taong palaging nasa daan. Alam kong hindi dapat umasa ng ganito, hindi lahat ng ngiti ay pangako. May mga taong saglit lamang nating makikilala, ngunit matagal bago mawala sa alaala. Delivery complete, sabi ng phone ko, pero may hindi maihatid ang puso ko. Ako ang nagdadala ng mga bulaklak niya, at sa pagsara ng pinto, ako ang naiiwan pala. Delivery complete, 5
padalhan. Isang Biyernes, maliit ang kahon, mas maingat kaysa dati ang bilin sa phone. May nakasulat na hintayin mo ang sagot, kaya nanatili ako sa labas ng inyong pinto. Pagbukas ng kahon, sing-sing ang nakita. Sa video call, naghihintay siya. Tumulo ang luha mo, pagkatapos ay tumango, at ang salitang oo ay narinig ko. Numiti ako at nagsabing congratulations, kahit walang tunog ang ibang naramdaman. Bago ako lumakad pabalik sa motor, pinindot ko ang button. Delivery complete! Delivery complete! Sabi ng phone ko, naiparating ko rin ang pangako niya sa iyo. Ako ang nagdala ng munting sing-sing niya, ngunit kayong dalawa ang may kwento pala. Delivery complete! 5 star ang nakuha, sapat nang may isang masayang naghintay sa ruta. Kaya isuot ang helmet, bumalik sa daan. May sarili rin sigurong pintong para sa akin. Sa sumunod na order, ibang pangalan na, ibang bahay, ibang kalsada, ngunit pareho pa rin ang mensahe sa phone ko. Delivery complete! Delivery complete. Ding dong! Parcel po! Sino na naman? Alas 7 pa lang may kumakatok na hindi pa nagkakape. May delivery na, pangalan mo na naman ang nasa kahon. Sabi mo mura lang yan, may discount coupon. May maliit na parcel, may dambuhalang kahon. May isa pang delivery na paparating ngayon. Kapag tinanong kita kung magkano lahat, ngumingiti ka lang at sabay add to cart! May voucher, may coins, may flash deal pa. Kapag hindi binili, sayang daw talaga. Hindi ko maintindihan ang paliwanag mo. Kung wala kang kailangan, bakit bumili ka nito? Add to cart, check out na naman. Bawat sweldo ko'y dumadaan lang. Sabi mong last na noong nakaraang buwan, ngayon may parcel pati sa ilalim ng hagdan. Add to cart, check out na naman. May bagong gamit na hindi kailangan. Mahal mo ba ako? Sabi mo oo naman, pero mas mabilis kang sumagot kapag sale na naman. Check out na naman. May bagong tumbler, pang-anim na yata. May mini electric fan kahit malamig sa sala. May organizer para sa mga organizer, at phone case na bago, pero wala kang bagong phone. May ilaw na bilog para raw gumanda. May blender na maliit na hindi pa nagagamit. May sapatos na kapareho ng suot mo ngayon, pero sabi mo ibang shade to. Huwag kang magulo. May countdown sa screen, 10 segundo na lang, para bang katapusan na ng buong sangkatauhan. Pinindot mo ang checkout, huminga ng malalim, at sabi mo nakabawas ako ng 20 pesos. Ang galing! Add to cart, checkout na naman. Bawat sweldo ko'y dumadaan lang. Sabi mong last na noong nakaraang buwan, ngayon may parcel pati sa ilalim ng hagdan. Add to cart, checkout na naman. May bagong gamit na hindi kailangan. Mahal mo ba ako? Sabi mo oo naman, pero mas mabilis kang sumagot kapag sale na naman. Add to cart, checkout na naman. Isang gabi, kinuha ko ang cellphone mo. Sabi ko, tama na, buburahin ko ito. Pinuksan ko ang app para sana mag-delete, pero may nakita akong guitar pedal na naka-sale. 70% off, free shipping pa. Tiningnan ko ang presyo, tiningnan kita.
Love, may voucher ka pa ba? Add to cart, check out naming dalawa. Wala nang sisihan, pareho na ang problema. Sabi naming last, nasabay pang nangako, pero may paparating nila 12 kahon. Add to cart, check out naming dalawa. Bawat tunog ng doorbell, may saya at kaba. Mahal pa rin kita kahit ubos na ang pera. May discount naman daw, kaya dalawa pa. Add to cart, check out naming dalawa. Ding dong, parcel po. Love, ikaw naman ang kumuha. Tahimik kaming kumakain sa mesa. Nang phone ko'y umilaw, nag-iba ang eksena. Tinanong niya agad kung sino ang nag-message. Sabi ko, group chat lang, walang dapat i-check. Kung group chat lang daw, dapat kong buksan para mapatunayan na walang kalokohan. Sabi ko, personal ang usapan namin. Sagot niya, personal? Sino si personal sa atin? 4 na numero, 10 tanong, isang notification, naging investigasyon. Kapag ayaw ipakita, guilty ka agad. Kapag gusto ng privacy, may tinatago raw. Password mo, password ko, kailan naging sukatan ito? Kapag ayaw ibigay, may tinatago. Kapag pilit hinihingi, nasaan ang tiwala? Password mo, password ko, relasyon ba o shared account ito? May pag-ibig, may hangganan din. Hindi bawat notification kailangan siya sa atin. Sabi niya ang phone niya'y pwedeng tingnan. Wala raw siyang problemang ito'y pakialaman. Sabi ko salamat pero hindi ko hinihingi. Biglang tumahimik, lalo lamang nainis. Sinubukan niya ang birthday niya at birthday ko. Araw ng sahod at paborito kong numero 1, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0. 30 minuto tuloy na lock ang phone ko. Red flag daw ako dahil ayaw mag-unlock. Red flag din ba siya dahil ayaw tumigil? Nagkatinginan kami nang walang imikan. Pareho na yata kaming traffic light sa daan. Password mo, password ko, kailan naging sukatan ito? Kapag ayaw ibigay, may tinatago. Kapag pilit hinihingi, nasaan ang tiwala? Password mo, password ko, relasyon ba o shared account ito? May pag-ibig, may hangganan din. Hindi bawat notification kailangan siya sa atin. Para matapos na ang aming argumento, sinabi ko ang sikreto ng cellphone ko. Hindi pangalan ng iba o tagong account. Ang password ay anniversary date namin. Unang petsang inilagay niya mali, pangalawang petsa mali pa rin. Sa pangatlong hula, napaisip ako, bakit 3 anniversary ang alam nito? Biglang hindi na privacy ang problema, kundi kung kailan ba talaga naging kami. Password mo, password ko, hindi sukatan ng respeto. Hindi kailangan palaging nakalogin para maging malinaw ang usapan natin. Password mo, password ko, may tiwala pero may hangganan ito. Pwedeng magmahal ng tapat nang hindi binabasa ang bawat chat. Password mo, password ko, relasyon hindi
fingerprint. Natapos din ang aming usapan at bumalik ang katahimikan, hanggang tinanong niya ang password ng Wi-Fi. Sabi ko, anniversary natin. Matagal siyang nag-isip. Pagkatapos ay nagtanong, alin doon? Alas 2:16, sabi ko, good night. May kasamang puso para medyo sweet. Pagpatak ng minuto, nabasa mo na. Pero bakit hanggang ngayon tahimik ka pa? Binuksan ko ang profile, wala namang bago. Online 5 minutes ago. Pinatay ko ang phone, binuksan ko rin. Baka sakaling may sagot na bitin. Baka naliligo, baka may ginagawa. Baka pinag-iisipan ng tamang salita. Baka nawalan lang kayo ng internet. Baka may iba ka na. Teka, huwag muna. Na sinong 217 hanggang umaga hindi na pinansin. Tatlong tuldok biglang nawala rin. Mahina bang signal o ayaw mo na sa'kin? Na sinong 217 isang minuto parang tatlong taon sa'kin. Kung ayaw mo na, sabihin mo rin. Huwag mo akong gawing multo sa sarili kong screen. Sinend ko sa tropa ang screenshot natin. Mga pare, ano bang ibig sabihin ang isasabi? Baka nakatulog ang isasabi. Tapos na yan, limot! Nag-search ako ng 7 signs na ayaw ka na. Pati horoscope mo, binasa ko na. Gumawa ng goodbye na 5 paragraph. Pero dinele ko rin bago pa masend lahat. Baka lobat lang, baka pagod ang mata. Baka nag-iisip ng magandang sagot niya. Baka nahulog ang phone sa ilalim ng kama. Baka kulang talaga ang gumagawa ng drama. Na sinong 217 hanggang umaga hindi na pinansin. Tatlong tuldok biglang nawala rin. Mahina bang signal o ayaw mo na sa'kin? Na sinong 217 isang minuto parang tatlong taon sa'kin. Kung ayaw mo na, sabihin mo rin. Huwag mo akong gawing multo sa sarili kong screen. Magkatabi tayo sa paborito mong kafe, pero parehong nakatingin sa sariling phone. Ako'y nagfe-Facebook, ikaw ay nanonood. Nang tanungin kita, sabi mo, sandali lang. Lumamig ang kape, lumipas ang oras. Hindi natin napansing tahimik na full bar ang signal. Mabilis ang internet, ngunit simpleng kumusta hindi natin masend. May charger sa mesa, may power bank sa bag, may outlet sa pader at cable na ekstrang hawak. Kumpleto ang gamit kapag phone ang nawalan. Pero ano ang gagamitin kapag tayo ang naubusan? Lobat tayong dalawa, hindi phone kundi usapan. Full bar ang ating wifi, pero wala nang kumustahan. Lobat tayong dalawa, may charger sa pagitan. Bago
Lumabas tayo para sa hapunang espesyal. Ngunit bago kumain, kailangan munang pikturan. 3 minuto ang kain, kalahating oras ang kuha. May filter ang pagkain, may filter pati mukha. Ang caption natin ay the best night. Maraming heart ang dumating sa loob ng ilang sandali. Ngunit mas marami pa ang reaction sa picture kaysa salitang sinabi nating dalawa ng harapan. May charger sa kotse, may cable sa kwarto, may extrang battery kapag bumiyahe ng malayo. Laging handa kapag gadget ang nawalan, pero walang adapter para sa katahimikan. Lobat tayong dalawa, hindi phone kundi usapan. Full bar ang ating wifi, pero wala nang kumustahan. Lobat tayong dalawa, may charger sa pagitan. Bago tayo tuluyang ma-zero, airplane mode muna ang mundo. Isang gabi biglang nawala ng ilaw, na walang wifi at humina ang signal. Sa unang 5 minuto, hindi natin alam kung paano magsisimula nang walang screen sa harapan. Hanggang natawa ka sa mukha kong nangangapa, at ako'y natawa rin sa kwento mong bigla. Hindi natin namalayang lumipas ang 2 oras. Sa dami ng bagay na matagal nang hindi nasasabi. Nang bumalik ang ilaw, sabay tumunog ang phone. Tiningnan natin sandali, pagkatapos ay ibinaba. Hindi pala kailangan laging may koneksyon para maramdaman nating konektado tayong dalawa. Lobat tayong dalawa, pero kaya pang isalba. Hindi cable lang kailangan, kundi oras para magsalita. Lobat tayong dalawa, iharap ang phone sa mesa. Bago tayo tuluyang ma-zero, airplane mode muna ang mundo. Lobat tayong dalawa, pero kaya pang i-charge sa simpleng pakikinig at kwentuhang walang katapusan. 1% na lang ang phone kong hawak, ngunit buong gabi pa rin tayong nag-usap. Alas 6 ng umaga, phone ko ang gumising. 48 message, hindi ko pa binabasa. May good morning picture, may bulaklak at kape. Ay forward ko raw sa 10 para swertehin lagi. May sikreto raw na balitang bawal ipagsabi, pero ipinadala naman sa buong pamilya namin. May halamang gamot para sa lahat ng sakit, at video na 10 minuto na walang kahit anong subtitle. 1 taon ko nang nakamute ang usapan, pero bawat minuto dumarami ang laman. Kapag hindi sumagot, tatawagan ka pa para itanong kung bakit hindi ka sumasagot sa chat nila. Group chat ng bayan, walang tulugan. May balita kahit walang pinanggalingan. May nag-aaway, may biglang nagdadasal. May nagtatanong kung kailan ako ikakasal. Group chat ng bayan, gusto kong umalis, pero siguradong may magtatanong kung bakit. Kaya nakamute lang at kunwaring abala, habang online naman ako sa ibang grupo pala. May nagpadala ng recipe, naging usapang politika. May simpleng family picture, naging mahaba
nagme-message ako sa kaibigan. Grabe, ang kulit ng family group chat namin. Ngunit sa maling pindot at sobrang pagmamadali, sa family group chat ko pala ito nasabi. Pinindot ko agad ang delete for everyone, ngunit 20 na ang nakabasa noon. Tumahimik ang chat, akala ko'y ligtas na, hanggang may nag-message na screenshot na. Group chat ng bayan, walang takasan. Kahit mag-delete ka, may ebidensya riyan. May nagtatampo, may tumatawag agad, may nagtanong kung bakit ako tahimik sa chat. Group chat ng bayan, hindi ko na iiwan. Pamilya ko pa rin, kahit magulong usapan. Kaya nakamute lang para payapa ang buhay, at magre-react na lang ako ng thumbs up paminsan-minsan. Pagdilat ko, kinabukasan, may 76 na message na naman. At sa pinakahuling chat, good morning! Cash laban sa QR. Cash laban sa QR. Yo, yo. Sa isang kainan nagsimula ang argumento. Dalawang paraan kung paano magbayad ng wasto. Sa kaliway perang nakatiklop sa bulsa, sa kanan ay QR na nasa loob ng cellphone niya. Walang gustong magbigay, parehong nagyayabang. Kaya binuksan ang beat at sinimula ng labanan. Ako si Cash, matagal ng hari. Walang password, walang update, walang battery. Kahit walang signal sa bundok o palengke, ilabas mo lang ako tapos agad ang gibate. Hindi ako naglalag, hindi kailangan ng scan. Kapag down ang system, ako pa rin ang plano. Jeep, tindahan, bayad sa paradahan. Kahit anong mangyari, ako ang maaasahan. Sandali lang Cash, wag masyadong mayabang. Lagi kang lukot at amoy kung saan-saan. Kapag walang panukli, naghihintay ang lahat sa akin. Exact amount, may resibo ka agad. Isang scan, isang pindot, bayad na ang pagkain. Hindi kailangan bilangin ang bariyang nasa sahig. May tala ang gastos, madaling balikan, habang ikaw ay nawawala ng hindi namamalayan. Cash laban sa QR. Sino ba ang lamang? Depende sa signal at laman ng bulsa. Cash laban sa QR. Parehong may dahilan, ngunit kahit anong paraan, kailangan pa ring bayaran. Naiwan ang charger? Paano kung biglang may system error? Paano kung malingkod ang iyong nascan? Isang maling pindot sa iba napunta ang bayad. May peking mensahe, may link na kahina-hinala. May tawag na nagsasabing may problema ang iyong pera. Ako'y hahawakan mo, alam mong naririyan. Hindi kailangan ng code bago mo mapakinabangan. Paano kung mawala ang wallet mong dala kapag kinuha ang cash? Wala nang password pa. Kapag nabasa ka, umupas ang iyong muka. At kapag malaking halaga, makapal ka sa bulsa. Ako'y may tala, oras at pangalan, makikita kung saan ipinadala ang bayaran. Hindi ako punit, hindi rin nalulukot, at hindi ako nahuhulog kapag bulsa ay butas. Cash laban sa QR. Sino bang lamang? Depende sa signal at laman ng bulsa. Cash laban sa QR. Parehong may dahilan, ngunit kahit anong paraan, kailangan pa ring bayaran. Habang nagtatalo kung sino ang pinakamagaling, dumating ang bilat, oras na ng singiling. Halos 500 ang kailangang bayaran, kaya kinapako agad ang aking bulsa. Sa wallet ko, lumang resibo lamang sa account ko. 3 piso lang ang laman. Biglang tumahimik ang cash at QR, habang ang kahera ay nakatingin sa akin. Huminga ako ng malalim at marahang nagtanong, pwede bang utang muna? Cashman o QR, pareho lang ang ending. Kung wala kang pera, walang silbi ang debate. Cashman o QR, walang tunay na hari. Maghanap muna ng income bago mag-rap tungkol sa money. Cash, 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 cash,
pareho silang ayos. Hindi lang para sa taong walang bank deposit. Nang sabihin mong break na tayo, akala ko private ang usapan nating dalawa. Kinabukasan, nakita ko sa feed, may picture ng mukha ko, may bilog at palaso. Ang pamagat ay bakit ko siya iniwan. May malungkot na music at mahabang paliwanag. May ring light sa harap, may luha sa iyong mata, at discount link sa baba para sa bagong maskara. Alas 9 tayo naghiwalay, 9:15 na-upload mo na agad. Hindi pa ako tapos mag-isip, may 5,000 nang nag-comment sa ating pag-ibig. Influencer kong ex, ginawa akong content. Bawat tampuhan may camera, bawat luha may sponsor. Influencer kong ex, trending ang pangalan ko. Hindi man tayo forever, forever nasa video mo. May nag-comment ng red flag, may nagsabing run, may hindi alam ang kwento pero galit na galit agad. May gumawa ng reaction kahit hindi tayo kilala, pati galaw ng kilay ko sinuri nilang lahat. May 3 episode ang podcast mong bago, tungkol sa trauma nating dalawa. May patalastas sa gitna ng bawat pag-iyak, at libreng shipping kapag ginamit ang iyong pangalan. Sinubukan kong mag-message ng private, ngunit pati yun naging screenshot mo. Nilagyan ng caption na look what he said, at pagsapit ng gabi may kasunod ng update. Influencer kong ex, ginawa akong content. Bawat tampuhan may camera, bawat luha may sponsor. Influencer kong ex, trending ang pangalan ko. Hindi man tayo forever, forever nasa video mo. Nangako akong hindi ako papatol, hindi ako gagawa ng sarili kong video. Ngunit nang umabot sa 1,000,000 views, napansin kong dumami rin ang followers sa account ko. Humiram ako ng ring light sa kapitbahay, inayos ang buhok at humarap sa camera. Huminga ng malalim, pinindot ang go live at sinabi, magandang araw, ito ang tunay na kwento. Salamat sa content, bawat sagot ko may camera, bawat kwento may sponsor. Influencer kong ex, pareho na tayong ganito. Hindi man tayo forever, forever ang mga video. Influencer kong ex, hindi na ako nagagalit, dahil sa breakup natin may sarili na rin akong income. Tinapos ko ang video at ngumiti ng kaunti. Pagkatapos, hindi ko na malayang nasabi, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Wait lang, nahawa na yata ako. Wait lang. Hilagon. Sa gitna ng
tablado, nakatutok ang ilaw. Dalawang magkatunggali ang haharap ngayong araw. Sa isang panig, laman, dugo at buhay. Sa kabila, milyong datos na sabay-sabay. Walang atrasan, ilabas ang tunay. Tao laban sa AI. Simula ng laban. Ako ang tao, pinagmulan ng bawat tanong. Bago ka nagkakod, kamay ko muna ang gumalaw. Bawat salitang alam mo ay galing sa isip namin. Kaya wag kang maghari sa mundong kamay ang nagtanim. May alaala ako, may takot at pangarap. May sugat na gumagaling, may pagkakamaling hinaharap. Kaya mong gumawa ng love letter ng mabilis, pero hindi mo alam ang sakit kapag singka pero tahimik. Kaya mong ilarawan ang ulan sa isang segundo, ngunit hindi mo pa ito naramdaman sa iyong mukha. Kaya mong sabihin kung paano magmahal, ngunit wala kang pusong maaaring masaktan. Magandang talumpati pero sagutin mo ito kapag deadline na bukas. Sino ang tinatawag mo? 2:00 ng umaga kapag wala kang manisulat. Ako ang kausap mo habang lahat ay tulog na. Sabi mong gawa ako sa kaalaman ninyong tao, tama ka. Ngunit tingnan kung gaano ito lumawak. Isang tanong mo lamang, 1000 pinto ang bubukas. Habang hinahanap mo pa ang salamin mong nasa iyong harap. Tinatawag mo akong peke pero ako ang gumagawa ng caption, reply, plano at dahilan mo sa opisina. Kung wala akong puso, bakit ako ang tinatanong kung ano ang sasabihin mo sa taong iyong minamahal? Sa entablado ng bukas, sino ang huling tatayo? Ang pusong marunong masaktan o isip na hindi napapagod. Sindihan ang bawat ilaw, itaas ang tinig sa langit. Tao laban sa AI, sino ang mananaig? Mabilis ka nga, ngunit bilis ay hindi talino. May sagot kang maganda na maaari namang mali. Kapag ikaw ay nagkamali, sino ang mananagot? Hindi ikaw ang masasaktan kapag may buhay na nalugmok. Hindi lahat ng mahalaga ay nasa iyong datos. May katahimikang hindi kayang gawing teksto. Kaya mong bilangin ang lahat ng bituin, ngunit hindi mo kayang tumingala at damhin ang hangin. Kapag nawala ng signal, nawawala ang iyong boses. Kapag namatay ang kuryente, tapos ang iyong proseso. Ako'y nadadapa, ngunit muling tumatayo. Dahil hindi kailangan ng update para manatiling tao. Hindi ko sinabing papalitan ko ang sangkatauhan, ngunit bakit takot ka sa sarili mong kasangkapan? Ako ay salamin ng anumang itinuro ninyo. Kasalanan ba ng salamin ang mukhang nakita rito? Wala akong kamay para gumawa ng kasamaan. Kung walang taong pumili at nagbigay ng dahilan, maaari akong tumulong, maaari ring abusuhin. Hindi makina ang nagpapasya kung saan ako gagamitin. Sabi mong bumabangon ka sa bawat pagkalapa, ngunit ilang beses ka ring natuto sa tulong ng iba. Hindi ka hinaan ang gumamit ng bagong kaalaman. Ang tunay na tanong ay kung sino ang may pananagutan. Sa entablado ng bukas, sino ang huling tatayo? Ang pusong marunong masaktan o isip na hindi napapagod. Sindihan ang bawat ilaw, itaas ang tinig sa langit. Tao laban sa AI, sino ang mananaig? Mananaig! Kung wala ang tao, wala kang layunin. Walang tanong na sasagutin, walang mundong paglilingkuran. Kung walang kasangkapan, limitado ang iyong abot, ngunit ikaw pa rin ang pipili kung saan ito hahantong. Hindi pala tanong kung sino ang mas magaling, hindi rin kung sino ang dapat manatili. Ang tunay na laban ay nasa
sa bawat desisyon. Kung teknolohiya ba'y gagamitin ng may direksyon. Ang talino ay lakas, ngunit hindi sapat. Kailangan ng puso marunong lumingon sa lahat. Magkaiba man ng anyo, magkaiba ang pinagmulan. May iisa lamang mundong kailangang pangalagaan. Tao at AI, hindi kailangang magkalaban. Kung isip at puso ay may isang patutunguhan. Sindihan ng bawat ilaw, buksan ang pinto ng bukas. hindi makina. Di tao lamang, kundi ang pagpiling ginagawa ng lahat. Tao at AI, Magkasamang haharap digital man ang mundo, at itatahakin bukas. mananatiling analog. Mananatiling totoo. Digital man ang mundo, Analog pa rin ang puso. analog ang puso, analog ang puso. Analog ang puso. May mga gabing hindi ko alam ang gagawin, at ikaw ang una kong hinahanap. Kapag magulo ang isip, kapag masaya ang mundo, kapag parang walang problema, ikaw rin ang nasa mesa, kasabay ng tawanan. Noong bata pa kami, mga pangarap ang pulutan, mga plano para sa bukas, ang laman ng usapan. At sa bawat tagay parang mas lumalakas ang loob, parang kayang abutin kahit ang mga bituin. Beer, ikaw ang kasama sa bawat kabanata ng buhay ko. Beer, sa lungkot at saya, sa bawat pagkatalo at tagumpay. At kapag wala ng salita, ikaw ang natitirang dahilan para magkwento pa hanggang umaga. May mga kaibigang hindi ko na nakakasama. May mga lugar na hindi ko na nababalikan. Pero sa bawat lagok, parang bumabalik sandali ang mga panahong hindi pa kami tumatanda. Beer, ikaw ang kasama sa bawat kabanata ng buhay ko. Beer, sa lungkot
bawat gabi na kailangan kong huminga, nandun ka. Kasama ng mga alaala, kasama ng mga kaibigan, kasama ng nakaraan. Para sa mga gabing hindi ko malilimutan.